Good afternoon guys. Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi busy tayo sa trabaho. So for today's vlog, ang gagawin ko ngayon guys ay mag-tune up ulit tayo ng Smash 150 natin. Meron kasi nag-comment na subscriber natin. Sabi niya sa comment niya is ikakambyo lang daw ng port gear, then naputol na daw yung video, naka TDC na. So totoo naman talaga yun, kasi ang purpose nun, ba't natin siya ikakambyo ng port gear, kasi dito tayo sa gulong, dito sa mags tayo mag-a-adjust ng ating timing chain. Kasi itong ating Smash ay hindi siya gaya ng Wave, mga Honda na dry stator. So may access siya doon sa sa flywheel para maikot mo to, para ma-top dead center mo. So ngayon, ang Smash ay wet stator yan. Ito, nakabaon yan guys. Wala siyang access, So dalawa kasi ang way para makapag-timing ka. Dito, bubuksan mo to, yung compression release dito. Pwede ka doon, kakalangan mo ng tools para ikutin. So mangyari, ayaw kasi doon kasi pwersado yun. So ang pinaka the best way ay ito. Ikakambyo mo siya ng port gear. Tapos dito ka mag-a-adjust ito. Hihilahin ng kadena na to, paikutin niya yung ating sigunyal para umikot yung timing chain natin. May top dead center natin siya. So yun lang naman ang purpose bakit ko siya kakambyo ng port gear. Kahit hindi ka mekaniko, pwede kang mag-tune up. So yun lang ang diskarte, pinakamabilis kung ikaw ay newbie at gusto mo mag-DIY, paano i-tune up to. So cambio yung port gear, pihitin mo to, yung mags o yung gulong. So iikot yan dito yung timing chain mo, papunta dito sa timing mark niya para mag top dead center. So ang sabi niya is kinambyo lang daw ng port gear, tama naman, then naka TDC na. Hindi ko kasi pwede panoorin yung video ko, bawal yun kay YouTube. So baka akala niya na dumiretso. Kasi yun guys, na-timing ko na yun, inikot ko na dito. So nakaputol talaga yung video noon kasi iniiwasan natin na sobrang haba. So ngayon, gagawin natin para mapagbigyan yung ating subscriber ay i-uncut na natin. Sige, ibubuo natin yung proseso para di baling mahaba yung video. Kasi parang gusto niya ata makita yung buong proseso. So wala namang problema yun. Yun ang gagawin natin. Start na tayo. So start na tayo guys. Una mo nang gagawin ay tanggalin yung spark plug. Okay, papaliwanag ko ulit, paulit-ulit. Remind ko ulit. Ang purpose natin kaya tatanggalin natin yung spark plug nito is para mawala yung pressure dito sa ating block. Hindi matigas timing, yung ating timing, yung camshaft, yung ating timing chain. Kasi pwersado yan kung hindi natin tatanggalin yung spark plug. May pressure yan guys. So baklasin natin yung spark plug. Okay, baklasin natin. So gamit lang ako nito. Ito yung pinakamadaling kong baklas. So mas mabilis to pagbaklas ng spark plug. So yan yung spark plug natin guys. Ayan yung sunog niya. So i-read nyo na lang kung okay ba. Sa akin okay naman to eh. So natanggal na natin yung spark plug natin. Next natin is buksan natin yung camshaft. Okay, buksan natin tong camshaft. Ito yun. Dito kasi tayo magta-timing. So hindi ko pa siya kinakambyo ng port gear kasi binubuksan pa lang natin yung camshaft. Para ma-access natin yung yung ating timing chain. Medyo matigas, pukpukin ko lang. Ulitin ko, may tips to Kapag yung inyong O-ring, ang Smash kasi, ang Suzuki hindi siya naka gaya ng Honda na nilalagyan siya na sealant. Ito hindi.
gasket ang nilalagay dito guys, tappet gasket. So pag medyo lawlaw na yung gasket nyo, palitan nyo na kasi maglilik yun. So ayan guys, oh, may kanal yan, yung ating cover ng ating camshaft. Ito yung camshaft natin, ito yung timing chain. So yung iba ang ginagawa dito, pinipihit nila yan. Ako hindi, kasi ang mangyayari niyan, persado yung ating ito, timing chain. So i-cambio lang natin ang fourth gear, doon na tayo mag-a-adjust. Okay, since nabuksan na natin to, ang gawin mo na lang, hindi mo na kailangan abangan yung lubog litaw nung intake tsaka exhaust. Itapat mo lang itong timing mark na to dito sa may gatla na to, ito. Pag tumapat na yan dyan, ibig sabihin naka top dead center na yan, nakuha mo na yung TDC. So pwede ka na mag-adjust dito sa intake tsaka sa exhaust valve mo. So dito na papasok yung ikakambyo natin ng fourth gear. So ayan guys, kita nyo naka-neutral na siya. So cambio muna natin ang primera. So para makita nyo na kinakambyo ko siya. Then segunda. Yan. Tercera. Kwarta. Wala tong putol guys ha. Kasi tinutugunan lang natin yung comment ng ating subscriber na kinambyo ko lang daw ng fourth gear, naka top dead center na. So yan, naka fourth gear na tayo. Balik tayo dito. Dito tayo mag-a-adjust ha. Ito ha. Ito yung gagamitin natin. So pipihitin ko yan, gagalaw to. Ayan, nakikita nyo gumagalaw. So sabi ko nga, kahit hindi ka mekaniko, kaya mong mag-tune up ng Smash 115. Basta alam mo lang yung diskarte. Natutunan ko lang din to sa kaibigan natin na mekaniko guys. Ganito rin ginagawa nila. Kaibahan lang, di na sila nagbabaklas dito kasi mga expert na yun eh. Ako kasi gusto ko maluwag, gagalaw ako rito, kaya binabaklas ko. Makikita nyo, baklas yan oh. So ayan, ita-timing ko na siya guys. Alam nyo, dito ako pipihit ha, ayan oh. Oh, baka sabihin kasi na hindi natin pinipihit, ayan oh. Okay, tingnan nyo lang tong itong timing mark, itong zero na to, tatapan natin dito. Pag tumapat na yan, ibig sabihin naka top dead center na yan. So pipihitin ko na siya sa mags. Ang kailangan lang dito ay pasensya, kasi tumatalon-talon yan. Dandahan lang. So ayan, napihit ko na, malapit na. Actually ito yung inaantay ata nung subscriber natin na nag-comment na bakit daw naka-cambio lang ng fourth gear pag daw ng video naka top dead center na. Kasi nga iikutin mo lang naman saglit dito sa kanyang ito. Dito sa kanyang mags para mapihit mo yan. So ngayon almost gitna na yan guys. So halos magkatapat. Konting-konti na lang pipihitin natin. Dito magkakatalo yan. Kasi pag namali ka ng galaw dyan, bababa yan. So wala ka na naman sa top dead center. Kailangan mo lang itapat yan, tapat na tapat. Op, yeah. Uy! So yan, wala na. Masyado na tayong malayo. So ulit-ulit. Yan yung sinasabi ko. Kaya dahan-dahan lang. Kailangan mo dito ng pasensya. Oh. Counting-county lang. Konting galaw lang kasi ito pipihit agad to. Malayo pa. Uy. Yung 500 grams na. So ayan guys, nakatapat na. Ayan, tapat na yung bilog dito sa yung may gatla na to.
So ibig sabihin, naka top dead center na yan. Ito hindi ko na to inopen. Pwede ka kasi dito tumingin ng timing mark. So hindi ko naman ginagamit yan. Ito. Ito lang ang tinitingnan ko. Itong bilog na to. Pag nakatapat na yan dito, ibig sabihin, naka top dead center na yung motor natin. So ngayon, i-tune up na natin to guys. Okay guys, ito na. Nabuksan ko na yung intake. Unahin ko muna yung intake valve. Tapos, itong baba, yung exhaust. So ang gagamitin ko is 0.08 sa intake. 0.10 dito sa exhaust. So ito yun, no? Sana kita sa video. 0.08. Ayan. mm. Gagamit ako ng ito. Yung iba, long nose lang ginagamit. Ako ito. So ito yung sabi nila pang basic daw to eh. So hindi naman tayo expert. So ito yung gagamitin natin. Para sureball tayo na tama yung pagkaka-clearance natin. So kalasin na natin to guys. Paluwagan mo muna yung ito. Yung nut dito sa taas. So yung paghihigpit nito, wag naman yung higpit gripo, yung sobrang puwersado. Kailangan sakto lang. Yung hindi sobrang higpit. So yan, pag maluwag na yung nut, pwede mo na ikutin to. Ito, itong bakal na to. So tututok ko, sana kita. Yan, ito. Adjust mo lang yan. So yan guys. Pag ano nito, pag kukuha ng clearance nito, siguraduhin mo lang na maipapasok mo pa siya. Yung tipong hindi sobrang higpit. Pero ganyan lumalaban, ayan lumalaban siya. Pag hindi mo siya maipasok ng libre, ulitin mo kasi ang mangyayari nun, itong valve natin tutukod yan. So masisira yung ating valve pag tumukod yan. So ngayon okay na siya, ayan pero naipapasok ko naman, hihigpitan ko na siya. Ito guys, hindi pwede na yung pag hinigpitan natin ay yun na. Uulitin mo uli yan. Kapag yan ay medyo sumikip, hindi mo may pasok, ulitin mo siya hanggang makuha mo yung tamang clearance. Kasi di bale magulit-ulit ka, wag lang sumablay ka kasi masisira. Masisira yung mga piyesa natin. So ito yung panghihigpit ko dito sa nagtutukod doon sa ating valve. So, hindi nyo kailangan magmadali kasi pwedeng masira. Kailangan lang tumabang pasensya. So yan, higpitan ko na ngayon yung nut. Temporaring higpit lang muna. I-check ko kung okay. Siya, naipapasok ko naman siya. Kaso sobrang luwag. Gaya niyan, sabi ko nga, ulitin natin. Kasi pumihit yung valve. So, kukunin ulit natin yung clearance. Sa mga click, sobrang selan nun kailangan saktong-sakto. Itong carb, hindi naman totaling ganun ka-selan. Hindi siya gaya ng mga scooter na kailangan eksakto. Kasi pag hindi mo nasakto yun at sobrang sikip, tumutukod, nasisira. So si carb, hindi ganun ka. Pero wag mo namang itukod kasi masisira naman talaga yan. Kunin mo lang yung eksakto.
So dito nahirapan na ako sa pwesto ko kasi nakabaliktad yung motor natin. Ayan o, hindi ko may pasok gaya niyan. Sobrang sikip yan. So may tendency tumukod. So luwagan uli natin yung nut. Ito yung adjuster natin. Ito yung square na yan. So ayan guys, sigpitan na natin. Ayan. Okay, sobra na. Check ulit natin kung okay yung pagkakaano natin ng clearance. Kailangan na ipapasok natin yan. Sa nakita sa camera yan. Yun, pumasok naman yung ating filler gauge. Yun. Yan, medyo lumalaban siya pero kailangan na ipapasok. Yun pasok siya. Then lumalaban pag ginanon mo. So okay na yan guys. So higpitan na natin ng maigi. Pang final na higpit. So okay na. Then sara na natin. So ito guys, papalitan ko na siya kasi medyo flat na. Pero kung tutusin, pwede pa naman to. Ang problem ko lang, hindi ako nakabili ng para sa ilalim. So titingnan ko kung pwede pa yung ilalim. So ito yan, sa Suzuki ko binibili yan guys. Okay, kabit na natin. Ito yung gasket. Pasok na lang dito sa kanal. Ayan. Yan kasi ang design ng Suzuki, hindi ito nilalagyan ng sealant kasi once na nilagyan nyo yan ng beta gray, ang mangyayari niyan, hindi nyo na yan magagamit sa susunod. So kailangan, hayaan nyo lang siya, gasket lang ilalagay nyo. So pasok na natin to. Takpan na natin yung intake. Yan, kabit lang natin yung mga bolt niya.
So yung exhaust naman guys, ang gagamitin ko sa exhaust 10mm. So hanapin ko lang yung 10mm. So ito yung gagamitin ko guys sa exhaust 0.10 mm. Ayan, 0.10 mm. So nakita sa ating camera. Ayan, 0.10 mm yan guys. So buksan na natin tong exhaust. So yan, nabuksan na natin guys yung exhaust. Same din na proseso. Luwagan natin yung niya, ito, yung nut. Hinihigaan ko to kaso basa kaya hindi tayo makakahiga ngayon. Mas maganda kasi para kitang kita mo. So kapa-kapa lang tayo ngayon. Yun. So yan, buka. Maluwag na guys. Maluwagan ko na. Okay guys, so yan na yung 10mm. So kunin ko yung camera para kitang kita. Ayan, same proseso lang din naman yung yun guys, yung ginawa ko. Ayan o. So kailangan may pasok mo siya. Pasok. Kasi pag hindi mo yan siya may pasok, ibig sabihin palpak. Ayan o. Then pag hinila mo, lumalaban. Ayan. Kaso maluwag ata masyado. Ayan. So ulitin natin. Ayan. Okay. Ulit. So yan na guys. Tapos na natin higpitan. So pakita ko lang sa inyo yan kailan papasok siya. Yan. Then lumalaban. Yan. 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 Kailan papasok. Yan. So yan na guys. So pwede na natin isara yan. So ayan, balik na natin yung tappet cover. Okay. So yan guys, balik na natin tong tappet cover dito sa may camshaft natin. Pinalitan ko na rin ng gasket. Yung exhaust lang yung hindi. Kung tumagas man yan, papalitan pa rin. Bibili tayo ng gasket sa Suzuki. So wala kasi sa plano to. Surprise lang, diretso ko lang in-adjust yung valve clearance. Usually kasi pag nag-adjust talaga ako nito, kompleto yan. Kompleto sa gasket kasi diretso palit yung style ko dyan. Ilagay natin tong dalawang bolt nya na 8mm. Then paandarin na natin para malaman natin kung successful yung ginawa natin na tune up o valve clearance adjustment. So ito ang ginamit ko rito guys ay sa intake, ulitin ko, recap ko lang, 8mm sa intake. Sa exhaust ko is 10mm. Lagi kayong magpapasobra sa exhaust. Huwag nyo ipantay kasi medyo pigil.
pagpantay yung clearance yun ng intake at saka exhaust. Higpit lang natin, then panda rin natin kung okay ba yung pagkaka-tune up natin. Okay guys, panda rin natin. Naikabit ko na yung spark plug. Moment of truth. So yan, mandar na yung ating motor. Punasan na natin yung mga residue ng oil ito. Minsan yung ingay na lagitik, hindi lang sa tensioner ha. Huwag nyo masyadong pagdiskitaan din yung tensioner. Siya lang yung una yung check upin pag iinalaan. Then pag okay naman yung tensioner nyo, may mga ingay pa yan na iba. Gaya nito, yung pag hindi nyo natutune up, malaki na yung clearance, maingay yung rocker arm yan. Malagatik. So isa rin yan. Pangalawa, vibration, mabibrate. So kaya kailangan lagi mini-maintenance ang motor. Tune up. Tapos check nyo yung kadena, kung ano-ano pa. So yan guys, tahimik na. Birit lang natin. So yan na yung andar na ating motor. So yun lang guys, salamat. Sana may natutunan naman kayo, mga techniques kung paano mag-tune up. Para to dun sa subscriber natin. Ito na idol, yung sinasabi mo. Kompleto na yan, walang putol. Kung paano ko tinutune up yung motor ko. So, iba't ibang valve clearance yung ginagamit ko. Pero ang pinaka ko talaga is 10 and 8 and 10. 10 sa intake, 8 sa intake, 10 sa exhaust. Minsan gumagamit ako ng mas mababa. So mas feel ko kasi yung 8 tsaka 10 kasi mas malakas yung buwelo. Pero medyo may kain ng konti sa gas. So yun lang guys, salamat.